Hi guys, this is Sir D at today mag-sketch po tayo ng graph ng rational function. So sketch the graph of y equals 2x squared over x squared minus 4. Okay, let's do this. So first, unahin natin yung vertical and horizontal asymptotes. Vertical asymptote. So pag sinabi natin guys na asymptote, yan yung line na yung graph is approaching lang doon. So, hindi mag-intersect yung line doon or curve. So, kung vertical asymptote, so vertical line yon. Kapag horizontal asymptote, horizontal line siya na hindi mag-intersect yung graph or curve ng given function. So, paano nga ba makukuha ang vertical asymptote or vertical asymptotes? Ngayon, titingnan natin yung denominator niya. So, ang denominator ay x squared minus 4. So, di ba sa fraction, bawal magkaroon ng zero na denominator. So, magiging yun na undefined. Kahit sa function, ganun din. Kaya, bawal na magkaroon ng zero ang denominator. So, kapag sinet natin ito sa zero, we can get the asymptote or the asymptotes. So, we can factor, di ba? X plus 2 and x minus 2. Difference of two squares, di ba? A square minus b square. Ang factors niya ay a plus b, a minus b. Yan, di ba? Sa algebra. So, equals 0. So, i-apply na natin yung zero product property. Ibig sabihin, itong x plus 2, pwede siya maging equal sa 0. Or itong x minus 2, pwede maging equal to 0. Or both. So, solving for x is equal to negative 2. And x is equal to positive 2. So, ito na po yung vertical asymptotes nila. Okay? Yan yung magiging vertical asymptotes ng graph ng y equals to x squared over x squared minus 4. So, hindi siya define itong function na to when x is negative 2 or x equals positive 2. Okay? Next is the horizontal asymptote. So ngayon, paano naman makukuha ang horizontal asymptote? Ngayon, to get the horizontal asymptote, i-apply natin yung limit. Kunin natin yung limit ng given function as x approaches to infinity. So ayun, paano nga ba makukuha yung limit niyan? So sa calculus, kapag ganito, magdi-divide tayo ng x squared sa numerator and denominator. I-divide natin ng x squared. Yan. X squared over minus 4. Yan. Ba't 4 ang nalagay ko? X squared. Ang i-divide dito, x squared din. Okay? Now, ano nang mangyayari dito? Limit as x approaches to infinity. So, ito ay magiging 2, di ba? 2 over, so 1 na lang ito. Ito, 4 minus, or 4 over x squared. Ngayon, sa calculus, di ba, meron tayong kapag nagkaroon ka ng ganito, limit 1 over x as x approaches to infinity, that is equal to 0. Actually, kahit anong, yung exponent ng x dyan, x cubed, x to the fourth, or any positive whole number, So, ayan. So, definitely, ito ay magiging 0, itong part na to. Ayan. Kasi greater than 1 naman yung dyan. Yung 1 or greater than, di ba, 1 yung exponent. So, 0 yun ang niya. Okay? So, itong part na to ay 0. So, anong natira? 2 over 1. 2 over 1. So, therefore, the limit is 2. Kaya nga may shortcut ko yan. Actually, may video na ako yan, shortcut. And may 600,000 views na yan sa YouTube Shorts. So, nag-flex So anyways, ang shortcut kasi dito guys, ganito. So ayan, tingnan nyo to. Yung degree niya, yung highest exponent, di ba, 2. So, yung degree niya, pareho. Kapag ang degree ay pareho, ang ginagawa, dinidivide na lang yung coefficients nila. Di ba ang coefficient ng 2x squared ay 2? Yung coefficient ng x squared ay 1. Kaya 2 over 1 equals 2. So therefore, the horizontal asymptote is y equals 2. This is our horizontal asymptote. Okay?
Ngayon, aside dyan sa nakuha na natin na horizontal and vertical asymptote, may kailangan pa tayong malaman. Ano? So, by the way, pwede na natin siyang i-plot. I-plot na natin. I-plot na natin. So, sana maganda ang pagkaka-plot ko. Ayan. Hopefully. Ayan. So, ang sabi dyan, yung vertical asymptotes ay negative 2 and positive 2. So, saan yun? So, suppose ito, count tayo. 1, 2. Lakihan pa ba natin? So, okay na siguro yan. Ano? Dito yung negative 2. 1, 2. Dito yung positive 2. So, dyan po yung ano. Siguro, lakihan natin ng konti. Ano? 1, 2. Anyways, ano lang to, sketch naman lang naman to, no? So, hindi naman tayo mag super accurate na, ano. So, suppose this is 2 and this is negative 2. Suppose this is negative 2. Ayan. So, yan po yung magiging vertical asymptote niya. So, ayan. Siguro, gamitan natin ng ibang kulay, yung vertical asymptote. Huwag na tayong gumamit ng broken line, ano. Kahit broken ka. Joke lang. Ayan. So, ito na po yung ano, yung magiging at hindi sumakto doon. Ayan. So, ito na po yung itong ano doon, yung isa, ang tingkad. Okay. Pagpatas, medyo ano, hindi siya matingkad. Pagpababa matingkad. So anyways, that is the ano, vertical asymptote. And ito naman, ayan, pagpababa, medyo matingkad ano. So, yan na po yung vertical asymptotes niya. Ibig sabihin, hindi yan mag-i-intersect yung graph natin. Okay? How about yung horizontal asymptote? Y equals 2. So, ito yung x equals negative 2, x is equal to 2. So, ang asymptote naman natin horizontal is y equals 2. So, ayan, count naman tayo. 1, mahaba siguro. 1, 2. Suppose andito yung 2. Ano? Andyan si 2. So, yellow na rin ang gagamitin natin para uniform na lang. Ayan. Ayan. Ba't parang ayaw? Yan. Okay? So next, ano na ang sunod natin? So hindi naman pwedeng basta-basta na natin i-drawing yung curve o yung graph. So dapat meron pa tayong magiging basis. Okay? So isa pang magiging basis natin ay dapat alam natin yung x and y intercept. O, di ba? Pag sinabing x-intercept, may point yun na number tapos comma 0. Okay? Ibig sabihin ng x-intercept, point yun sa x-axis. Pag y-intercept, point naman yun sa y-axis. Kaya nga ang point niya is point number, comma 0. Yung y-axis, yung y-intercept, 0, comma number. Okay. So ngayon, kukunin natin or i-determine natin yung x and y intercept niya. So ang given natin ay 2x squared over x squared minus 4. So to get the value of the x-intercept, actually, ang gagawin lang natin, let y be equal to 0. Then solve for x. Okay? Ngayon, if x or if y is 0, o yan, yung equation natin magiging 0 equals 2x squared over x squared minus 4. Dito, makikita natin na magkakaroon tayo ng 2. Of course, yung denominator, hindi yun pwede. So, magkakaroon ka ng 2x squared equals 0. So, definitely, ang x dito ay 0.
Sa madaling salita, the x-intercept is what? 0, 0. Nung sinet natin sa 0 yung y, 0 pa rin yung x. Okay? O, kunin naman natin yung y-intercept. So, to get the y-intercept, let x be equal to 0. So, di ba sabi natin kanina, 0, number. So, yun yung magiging y-intercept. Dito, sinet natin yung y equal 0 para makuha yung x-intercept. Number, 0. So, pero yung nakuha natin, 0, 0 yung x-intercept. So kapag 0 yung natin, yung x, anong makukuha natin na y? So y equals nakikita naman dito na 0 na kaagad, di ba? Kasi 2 times 0 square over 0 square minus 4. 0 na yung numerator, kaya yung y is equal to 0. So ibig sabihin, ang y-intercept natin, ganun din. 0, 0. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, meron tayong point dito na mag-i-intersect sa origin. Di ba ang origin 0, 0? Okay. So, tatama dyan yung graph natin. Next, isa pa. Aside sa x and y intercept, kailangan malaman din natin yung symmetry niya. Okay? Symmetrical ba siya saan? Pag sinabing symmetry, kapag hinati mo sa dalawa, equal yun. I mean, naka-mirror, kumbaga, yung left tsaka yung right, pareho. Ang ibig kong sabihin, halimbawa dito, kung magkakaroon tayo ng graph dito, dapat meron din dito. O, yan yung tinatawag na symmetrical. Okay? Okay? Ngayon, ano na ang sunod natin? Titingnan natin kung ano siya, anong klaseng function ito. So, y equals 2x squared over x squared minus 4. So, pwede mo naman gawing function siya, no? F of x. Oo. Yan. Same lang naman yan, function siya. Ginawa nating f of x yung y. Ganito kasi, i-determine natin kung add function ba siya or even function. So, to do that, kailangan nating mag-substitute ng negative x. Titingnan natin kung anong mangyari doon sa function. Okay? 2 times negative x square over negative x square minus 4. So, ano ba mangyayari? So, kapag din-square natin yung negative x, ganun pa rin yun. X square pa rin yun, di ba? And then dito, same pa rin. X square pa rin. Minus 4. Sa madaling salita, yung f of x natin, yung original function, equals doon sa nung mag-substitute tayo ng negative x. Ngayon, sa algebra or sa math, kapag naging equal yan, yung negative x upon substitution, ang tawag sa kanya ay even function. Ngayon, ano ang rule niyan? Ano ba makukuha natin kapag even function siya? Ngayon, kapag even ang function, guys, symmetrical siya, symmetric. I hope tama yung spelling ko. Symmetric siya sa y-axis. Okay? Symmetric sa y-axis. Okay? Anong ibig sabihin? Madaling salita, kagaya nung kanina na example ko, dito, kapag nagkaroon tayo ng graph dito sa left, meron din dapat sa right. Symmetrical siya dito sa y-axis natin. Okay? Meron sa left, meron din sa right. Okay? Now, ano nang sunod natin? So, titingnan natin. I-consider na natin yung mga vertical asymptotes natin. Ano ba ang mangyayari kapag less than dito sa negative 2? Ang ibig ko sabihin, ano ang mangyayari sa graph kapag less than negative 2 sa left ng vertical asymptote na to? At I mean is ito. I-consider natin yung less than x equals negative 2. Ano yung magiging value ng y? Okay? So ngayon, i-try na natin. So kapag ang x, siguro dapat dito lang tayo, no? So yung y equals 2x squared over x squared minus 4. Ngayon, kapag less than negative 2,
So, pwede tayong gumamit ng negative 4, ano? So, kapag negative 4 ang x, 2 times negative 4 square over negative 4 square minus 4. So, ano yung magiging value niya? So, this is positive, di ba? So, 1632 over ito 16 minus 4. So, ano mangyayari sa kanya? So, definitely positive, ano? Actually, no need naman, no need naman dito sa pag-sketch ko ng graph dito sa pinapakita ko sa inyo, no need naman na super accurate, ano. So, tinitingnan lang natin kung positive ba siya or negative, ano. Okay? So, pero kung syempre, kung ang assignment nyo or pinapagawa sa inyo ay syempre yung accuracy ng mga points, mas maganda, alam natin, ano. So, halimbawa dito, alam na natin na positive ito kasi 32 over 16 minus 4, which is 32 over, ilan to? 12, di ba? Ayan, 32 over 12. Alam natin positive siya. Sa madaling salita, yung dito, kapag less than sa negative 2, hindi ka pwede mag-drawing ng ganito. Hindi ka pwede mag-drawing ng ganito. Kasi di ba possible na ganito siya? Tama? Kasi, ano nga, may asymptote tayo na vertical and horizontal. So, hindi ka pwede gumawa ng ganyan. Kasi, positive ang nakuha natin. Di ba? Ang tendency niya, papunta siya sa pataas siya. So, pwede ka naman mag-try. Mag-try tayo ng magta-try tayo ng negative 5. Halimbawa, kapag negative 5 square over negative 5 square minus 4. Tingnan nyo, lagi siya magiging positive, hindi siya magiging negative, ano? So, kasi, ang square ng negative, positive. Tama? Kaya, whenever x is less than negative 2, the value of y is always positive. Sa madaling salita, ang graph niya ay ganito. Papunta siya dito. Yan. So, parang ganyan, nag-curve na. Yan. So, something like that, ano. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko siya ginawang accurate, ano. Pero kung gusto nyo mas accurate, mag-set ka ng points, ano. Mag-set ka ng value for x and then to get the value of y. So, basta ganyan yung ano niya. Kaya nga asymptote, ibig sabihin, yung curve na to, hindi yan mag-intersect dito sa yellow line. Dito sa horizontal and vertical asymptote niya. So, sabi natin, symmetric about the y-axis. Sa madaling salita, meron din ditong curve na ka-mirror noon, nung nasa left. Yan. So, kung gusto nyo, i-test naman natin. Ano yung values ng y kapag ang x is greater than 2? Y equals 2x squared over x squared minus 4. Malamang positive naman to, di ba? Kasi halimbawa, 3. 2 times 3 square. Parang kagayan lang kanina, yung 4 na tuloy ang gamitin natin. So, 4 square minus 4. So, positive pa rin yun. So, kaya, tama ito, positive. So, ngayon, ang kailangan lang natin na i-test ay yung itong between negative 2 less than ito less than 2. Yan. Yung in between sa negative 2 and positive 2 naman ang itetest natin. So, pwede tayo mag-test ng negative 1, di ba? Nasa left kasi yon. So, test tayo ng negative 1. So, y equals 2 times negative 1 square over negative 1 square minus 4. So, ano magiging value dito? 2, di ba? And then this is 1 minus 4. So, this is negative 3. So, negative siya. So, kapag greater than sa negative 2, ang mangyayari, negative. So, ibig sabihin, pababa. Pababa siya, ano? So, remember, kasali yung origin, So, kung pababa siya, dito. Negative 2/3. So, pag ganito siya. Kung ganyan, malamang, dito na rin yan. Pero i-test natin, ano? So, kapag ang x naman ay positive 1, ano mangyayari? Malamang positive na, di ba? Positive, di ba?
Hindi pala, negative. Negative pa rin. So, tingnan natin. Kasi negative 4, minus 4 nga pala yung sa denominator natin. So, 2 times, di ba kapag yung sinet natin in between negative 2 and positive 2. So, pwede yung positive 1. So, kapag positive 1, ano yung mangyayari? Ayan, 2 yan over negative 3. O, same pa rin. So, ibig sabihin, nasa baba siya. Okay? So, ito na po yung graph ng y equals 2x squared over x squared minus 4. Thank you so much for watching. I hope next video, yung may slant asymptote naman.